ay yung sinabi ni VP Sarang Duterte na meron ba bang tayong bayan sa 2028. Naku po, alam mo, tamang-tama talaga to sinabi niya sa kanyang huling panayam. Tama yung meron pa ba tayong aabutan ngayon 2028? Ang ibig bang sabihin nun, Madam President Sara Duterte, kailangan ng palitan. Kasi kung ganyan ang inyong analyzation na meron pa ba tayong bayan sa 2028, Madam President, save our country as early as now. Hindi, ako yun ang una ko naisip kasi tama siya dun Tama siya dun, kahit kanino nyo itanong, talaga nga namang masasabi mong tangina, wala na, bulok na talaga ang Pilipinas. Wala na, pinis na. Alam mo yon, in 3 years, tinapos ni Marcos. Gago! Tinapos ni Marcos ang Pilipinas. Wala na tayong naabutan. Lahat ng utang, grabe, lumobo na. Wala nang mga investor, mga foreign investor. Kasi kahit yung corruption issue, ngayon lalo na naman pinag-uusapan yan dahil merong naglabas na talagang tayo ang isa sa pinakamataas ang korupsyon, di ba? So ibig sabihin, mga kababayan, wala na talaga tayong bayan. Madam President, I think you're wrong. I think you're wrong na 2028 wala tayong aabutang bayan. Hindi, I think you're wrong. Kahit ngayon pa lang wala na po tayong aabutan. Ngayon pa lamang po wala na tayong aabutang bayan. Kaya kung maaari lang, siguro kayo, tatanungin ko kayo, pwede nyo i-comment agad-agad ngayon din. Gusto nyo ba na iligtas ni VP Sara Duterte ang Pilipinas? Yun. Gusto nyo ba salbahin niya ito? Kasi kayong mga nakikinig sa akin at nanonood sa akin, maraming nakikinig dito na mga yayamanin hindi ko walang biro. Kahapon nagugulat ako nung binabati tayo sa Davao, mga yayamanin yun O mga bag, Chanel. Walang biro. Yung mga sapatos, Loewe, mga ganun naka Rolex, babatiin ka, banat ba nakikinig ako sa'yo. Sabi ko, akin Rolex mo. Kung talaga nakikinig ka, biro lang. Nakikinig ako sa iyo, sabi ko, mga bigatin to, sabi ko, pambira, oo. Sigurado ako mga negosyante ito. Marami sa mga negosyante nating kababayan, talagang frustrated na. Frustrated na po sa nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Na tila, na kaysa na solusyonan ni Marcos, lalo tayong bumaon. At hindi naniniwala ang taong bayan na wala siyang kinalaman. At sa katunayan niya, meron niya lumabas ngayon, di ba? Yung recent nilang na issue, lumabas po yung issue na siya po ay nakikipag-text, di umano, allegedly. At talagang pinadeliver niya yung almost 8 billion dun sa Nara. So tama pala, kasi nagko-collaborate yung kay Gutesa, di ba? Na nag-deliver siya dun sa Nara. Although akala niya kay Romualdez yun. Di ba noong una pa lang iba na nabasa ko? Sinabi ko na kagad sa inyo to noon nung napanood ko yun, sabi ko, bakit sa Malacanang at kay Romualdez daw dun sa Nara? Nagdi-deliver ka na doon sa BGC ng bahay ni Romualdez. So why separate in a different house? Hindi yun, kasi alam nyo kung bakit? Kung bakit hindi nagtutugma yun? Kasi kung ikaw may pera, di ba? Ilalagay mo lang sa isang bahay. Bakit? Doon mo ilalagyan ng full force security. Ang hirap maglagay sa dalawang bahay na magkaiba ang security, tapos lalagyan mo pa yon. So ilalagay mo lang dito sa isa para pagka tinakbo mo at kinuha mo, madali mo itakbo. Di ba? Ganun yun bakit dalawa? So ibig sabihin, malamang sa malamang noong una, sabi ko, bakit kaya meron dyan? Malamang, diretso niya sa Malacanang. But definitely not inside Malacanang. Why? May CCTV yun. Delicates, baka mag-leak. Diba? So, kukuha sila ng isang private house na kung saan hahatiran ng pera. Instead of doing it Malacanang. Kasi siyempre, napakaraming protocol dyan para makapasok. Tapos kailangan mo. Tandaan mo, yan po ay nasa batas natin ng proteksyon ng PSG. So, mas mabilis mag-leak pagka kung sakasakaling dun dadalhin. So, kukuha sila ng isang bahay na private na para doon ang hatiran ng pera. Yun yung nauna ko noon na teorya ko noon, di ba?
Tapos, ngayon, unti-unti na, si Zaldico, nilabas na. Uy, hi Zaldico, balita ko, dismiss na daw yung kaso. Pwede na tayo mag-usap. Usap tayo. Mag-usap tayo at i-reveal mo na sa akin ng lahat ng nalalaman mo. Sabihin mo din sa abogado mo, kontakin ako. Lahat ng nalalaman mo, ibulgar mo na. Inilaglag ka na eh. Paninindigan mo pa rin yan? Unless meron kang deal. Kasi tira na nahimik na yung paghahanap ni John Vic sa'yo. Baka may deal nang naganap. Wag mo nang wag ka nang maglabas-labas pa ng video dyan na series. Hindi ka na namin pakikialaman dyan. Baka may ganun po bang deal sa inyo ang Malacanang? Hindi, nagtatanong lang ako kung may deal sa inyo kasi tila na nahimik na kayo. Bakit? Anong meron? Ba't kayo biglang na nahimik na? Tumatiming ba kayo? O baka naman meron na kayong kasunduan sa Malacanang? Ano po ba ang siste? Kung ako sa iyo, kontakin mo ako, interviewin kita live sa SMNI. Via Zoom ka, di ba? Contact lang, madali lang yan. Alam mo naman, may mga common friends tayo na pwede mong kontakin. So sabihin mo lang, kung interviewin kita via Zoom para marinig yung panig mo. Kasi ikaw isa sa mga nagsiwalat nung Nara. Di ba? So, ibig sabihin, baka gusto mong isabihin na nilang totoong nalalaman mo kasi may lumabas na naman ngayon, di umano, allegedly, text daw ni Bongbong Marcos at saka yung Yusek Bersamin, yung anak, yung pamangkin ba yun? Di ba? So, may lumalabas na text message ngayon, nilalabas ni Tino yan, nilalabas ni galing daw kay Libiste, baka gusto mo magsalita patungkol ho dito, di ba? Pero ito, pakinggan muna natin yung matinding banat po ni VP Sara Duterte patungkol dito sa may bayan pa ba tayo na matatagpuan sa 2028. Ako talaga, disagree ako dito kay VP Sara. Ngayon pa lang wala na eh. Di ba? Huwag mo nang antayin yung 2028, madam. Tumakbo ka na ngayon pa lang din. Biro na, wala namang kampanya. Wala namang eleksyon ngayon. May Pilipinas pa ba sa 2028? Yan daw dapat ang isipin kung kesa tanungin si Vice President Sara Duterte kung tatakbo siya sa pagkapangulo. Inisa-isa rin ng bise ang anyay ka-impeach-impeach na mga ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos kahit lusot na ito sa reklamong impeachment. May express report si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao, exclusive. Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang dating magkaalyado na parehong naharap sa reklamong impeachment. Pero si PBBM ligtas na matapos ibasura ng Kamara ang Grabe yung pinayat ni BBM, Alam mo, sa siyensya, sa mga doktor, walang problema sa pagpapapayat diet. As a matter of fact, healthy nga yung magpapayat. Pero yung sudden change ng timbang mo, o yung biglaan. Kaya huwag kayo magtataka yung mga nagpapapayat dyan na dahan-dahan kayo. Matuwa kayo. Kasi pag biglaan yan, may problema sa katawan ninyo. Kung dahan-dahan, ibig sabihin, talagang you're just losing weight. Di ba? Dahil sa inyong ginagawang diet o kaya exercise. Pero pag biglaan, there is something wrong. Kaya dapat talaga itong si Marcos maglabas na ng medical bulletin dahil ang daming ang chismis Ako, ngayon ko lang nalaman na chinichismis pala na meron siyang cancer. Hindi ko alam yun Hindi ko nababalitaan yun Hindi kasi ako, sabi ko sa inyo, di ba ako yung tipo ng tao na medyo malayo pagdating sa chismis. Pag chismis, tablado na kagad sa akin yan I mean, hanggang walang pinilalabas, tablado kaagad sa akin yan. Hindi ko na pinapansin yan. Hindi ko na kiniklik kasi alam kong chismis. Ayoko ma-trigger, di ba? Nung nakita ko recently at sinagot na Malacanang yung tungkol sa issue ng cancer, di ba alam niyo naman na ang aking nanay na namatay po ng cancer. So, medyo meron tayong mga pamilyar na akaalaman diyan sa cancer. At ang isa nga daw niyan ay yung weight loss, which is alam ko din yun kasi nga nangyari nga sa nanay ko. At nung tiningnan ko, inobserve ko si Marco, sabi ko, biglaan yung niya Hindi hindi yung unti-unti, di ba? I mean, si Pangulong Duterte nung naging Pangulo, pumayat din naman Di ba? I mean, pumayat din siya from dun sa 2016 campaign, unti-unti. Pero nakikita mo unti-unti. Span of 6 years bago siya. At saka, hindi yung sudden. Yung iba kasi yung sudden na in a month, bigla babagsak yung katawan mo, yung mukha mo magiging may problema. Kaya dapat talaga eto si Bongbong Marcos maglabas ng medical bulletin. Kasi nga, sabi nga ni VP Sara Duterte, yung health issue niya
ay yan ay impeachable kung sakasakali, di ba? Yan ang isa sa dahilan kung bakit dapat ma-impeach sa isang presidente, yung kanyang kalusugan o yung kanyang health. Sabi nga niya parang wala nang sa tamang pag-iisip, di umano, allegedly. Ang reklamo sa kanya. Si VP Sara may nakabinbin pang 3 reklamo. Pero para sa bise, malinaw na may impeachable offense si Pangulong Marcos. Nakauna na impeachable offense yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco at merong mga insertions. Impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Sinabi yan ng bise sa libing ng namayapang tsuhi na si Bong Duterte. Tama yan alam mo. Tama yung sinasabi niya na, na impeachable, ganyan-ganyan. Alam mo, isa siya sa mga unang nagsabi niyan Isa siya sa unang nagsabi niya na yung blanco, diba? Yung blanco na lumabas ay impeachable yun. Which is, it's not a small thing. It's billions. Blank. Billions. Pera ng taong bayan, it is not your money. So doon pa lang, talaga impeachable na yun. That's enough substance. Kaya nga, yung alam mo yung yung ginawa nito ng Kamara na pagpabasura doon sa impeachment ni Duterte, ni Marcos. Yan po ay really impeachable. Bakit? Kasi yung substance noon yun na lang blanco yun ay public record. 'Di ba? I mean, that's more than enough para magkaroon ng substance, and yet wala. Sa Davao City, tuloy-tuloy din daw sa paghanda ang kanyang kampo sa nilulutong paggulong sa kanyang impeachment complaints. Nagpasaring din si VP Sara sa banat ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagpapakalat umano ang bise ng fake news. Matatanda ang tinawag ni Castro na kasinungalingan ang sinabi ni VP Sara na hinaharas umano ng administrasyon ang mga kaalyado niyang senador. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Natanong ko rin si VP Sara tungkol sa 2028 elections kung saan matunog at posible niyang makalaban sa pagkapangulo sina Senador Riza Ontiveros o Naga City Mayor Leni Robredo. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo. Sa alita naman ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas, mungkahi dyan ng bise, dapat ayusin natin ang ating relasyon sa lahat ng mga kapitbahay natin at sa lahat ng iba pang mga bansa sa buong mundo. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nako, alam mo, ito Mama BP Sara Duterte ingat kayo doon kay yung kay Montalvo na yan. Diyan sa Davao. Naku po, pagka mga ganyan, alam mo nakarakas. Hindi Sorry pero katotohanan lang yun Pag mga ganyan, delicates yan. Huwag mo nang pagkakatiwalaan yung mga ganyan, ma'am. Sabi ko sa inyo, ako, nasabi ko na ng ilang beses sa mga kakilala ninyo. Basta ganyan ng karakas. No thanks na. Parang delicates na yan. Mahirap. Kaya ingat kayo kasi baka baluktutin na naman lagi ang pahayag ninyo. Kasi ngayon binabaluktot na naman nila yung pahayag ng tao ng news kung ano yung sinasabi ninyo. Delicate yan. Tapos kukuha sila ng opinion. Kasi ganito style ng ganito ang style ng media. Interviewing ka. Tapos medyo babaluktutin yung interview sa'yo. Di ba? Tapos itatanong sa kabila yung sagot. Na yung kabila naman
hindi nag-research, nagre-rely lang do sa tanong ng media. So sasagot siya sa misquote o chap-chap na pahayag mo para mag-away kayo, para bangayan kayo. Ganun ang ginagawa ng media. Hindi, walang biro ho. Ganun ho talaga sila. Kayo ho, ma'am, delicates po yan. Ako, advice ko lang po. Basta mga ganyang karakas, ganyan ang lahi, delicates po yan. Walang biro, walang matiti. Kaya nga yung ako, ilag ako sa mga ganyan eh. Totoo lang ha. Kahit mga vlogger, basta ganyan ang karakas, delicates yan. Maniwala, sabi ko sa inyo, kaya bawal sa Banateros yan eh. Sa Banateros, matitikas lang, yung sigurado lang. Pero pag hindi sigurado, no thanks. Yeah? Ito. Pag-usapan din natin itong ito. Sa iba pa nating tampo. Hindi. Sorry. Ito pala. Yung tungkol doon sa patungkol doon sa detalye ng text message ni Marcos. You said you personally saw the screenshots shown by Congressman Leviste. Can you walk us through what exactly did you see, Congressman? Actually, they were video screen captures, presumably of the phone of Adrian Bersamin himself. So, it's like tinurn on yung screen capture sa phone and then nag-scroll through dun sa messages they were signal messages between PBB. Itsura pala ni Yusik Bersamin. Pag mga ganyang karakas na, ay kaitsura ni Tipi, alam mo na. Alam mo na ako sinasabing masama. Basta pag mga ganyang karakas na, pagdudahan mo na yan. and Adrian Bersamin. So you can see the numbers there, and you can see the messages as they are scrolled through in the video. So that's what we saw, and the messages are from December 2024 to July 2025. Pero Congressman, did Cong Leviste tell you how he secured a copy of this screen recording? He told us that part of when in November, Senator Ping Lacson, during a Senate session, essentially spoke in plenary and started mentioning Yusek Bernardo's part in providing the 8 billion kickback and delivering it for the president through Yusek. Ayan, 8 billion daw, grabe, no? 8 billion kickback. Tangina, buhay ka na nun. Kung tatagal ka pa, ha? I mean, hindi, syempre, matatanda na tayo. Kayo naman, it's a reality in life. I'm not saying this because I'm wishing it, ha? Pero sa buhay kasi, alam mo ito nga sabi nga ito, just a simple lesson for each one of us, ha? You have to understand this. Alam mo, mismo Biblia nagsabi, number our days. Di ba? Bilangin mo. Kasi minsan, we think we will live here on earth forever. Mali po yung ganong klaseng kaunawaan. Dapat talaga mag-iisip ka na there is another forever. The life after your life here on earth, there is forever. Whether in God or with Lucifer. Totoo, there is forever. But in this earth, bilang lang ang ating araw. Kaya nga ang ano ko dyan, dapat gawin mo na yung magmamarka sa tao na kung saan ay napagsilbihan mo sila, naipaglaban mo sila. Minsan kasi pagka iniisip natin forever tayo dito, iimbak tayo ng iimbak ng pera. Mag-iipon tayo na mag-iipon. Di ba? That's why nagiging greedy ang tao. Kasi akala niya forever siyang titira. Kung hindi naman yun, ma-extend sa anak mo. Na gusto ko yung anak ko, ganito rin, ganyan. Di ba? Which is ayaw mo magtiwala sa Diyos na hayaan mo yung anak mo na magtrabaho din. Bibigyan mo ng for start, pag-aaralin mo, tapos for the start, and let him, di ba, haggle with life.
Hayaan mo yun. Ano niya yun eh. Naghagil ka eh. What do you think na hindi kakayanin? Kaya ka naging strong eh. Kala mo, kaya nga yung sinasabi, tama yung sinasabi. Ito bigyan ko lang kayo ng simple moral lesson in life. Kaya yung sinasabi ni Robin Padilla, tama yun eh. You know why? Mga bata ngayon iyakin. Bakit mga millennial, yung Gen Z, konting didepress kasi binaby sila. Bata, pinrovide na lahat. Bata, hindi sila naging independent. Pagka sumigaw, umiyak, lalapit ka kagad, di ba? I mean, alam mo, nakita ko yan sa Japan. Nakakita ko na ilang beses kasi sinasabi nila sa akin, sa Japan daw, ang mga bata, grabing independent. Sila pumapasok sa school, sila tumatawid. As in, although I'm not saying dapat ganito dito kasi iba naman ang environment natin. Pero that's how they were trained. At isa pang training sa mga Japanese na mga children, ay yung pag umiyak, hindi mo pupulutin yung bata. Hindi ka matataranta, sisisihin mo yung asawa. Ganun kasi. Sa Pilipinas, ganun eh. Pag umiyak yung bata, sisisihin nung nana, yung asawa. Ay, ikaw kasi, anong ginagawa mo? Kaya yung umiyak yan. Yeah. Ganun tayo eh. Kaya tuloy, lampa yung anak natin. Kasi nadapa lang, kulang na lang, dilaan mo yung sugat. Di ba? Walang masama that you would show care. That's not what I mean. Na hindi mo dapat i-care yung bata. Pero let him stand on his own. Bata pa lang. Kaya tandaan ninyo, every trials in life produces endurance, patience. It produces character. Everything that will happen to you from the very beginning na pinanganak ka, it will build your character. Inuunti-unti. Alam mo, ang Panginoon, nakatingin yan. Inuunti-unti niya. Dadaan siya sa ganitong pagsubok. Bakit? In preparation for your future. Tandaan niyo yun. Di ba? In preparation for your future. Anong nangyayari? Dahil binibaby natin nung bata, pagtanda, mahinang nilalang. Kaya nga, itong presidente natin mahinang nilalang. Bakit? Kasi nga, binibaby niya ang tatay niya eh. Spoil brat eh. Di ba yan yung sinabi ni Pangulong Duterte? Spoil brat yan si Bongbong Marcos. Kaya nung paglaki, mahinang nilalang. Na pati yung general mo, na si Tariela, hindi mo masita, hindi mo matanggal. Anong hawak niyan? Hawak ng CIA ba yan? Kaya ako nagtatanong bakit hindi matanggal ni Bongbong Marcos si Tariela? Hawak ba ng Amerikano siya? Kaya hindi mo siya matanggal? Alam mo nagkakalat na, DFA na mismo, tao mo na, sekretary mo na nagsabi, pwede ba hinay-hinay? Kasi kami ang may karapatan pagdating sa foreign relations. Pero nakikialam tong isang general. Bakit hindi nyo matanggal tong animal na to? Dahil hawak ng kano? Yung ba ang dahilan? At magagalit sa inyo yung kano pagka tinanggal nyo to? Bakit? O baka naman talaga mahinang nilalang ka lang, Marcos. Yun ang totoo. Baka mahinang nilalang ka lang. Which is yan na sinabi sa'yo ni Pangulong Duterte. That's why we have a generation na iyakin. Yun yung punto ni Senator Padilla. Kaya maiiyakin tayo mga Pilipino. Dahil sa yung mga kabataan ngayon. Alam mo, ito tayo ilang beses na natin nakasama ang mga anak ni Pangulong Duterte. Tayo, obserban tayo. Pero yung talagang matagal na nating nakasama itong nakaraang Davao natin, dito mo makikita yung pagiging independent thinker nila. Iba mag-isip si Baste at saka si VP Sara Duterte. Magkaiba. Alam mong, they were not, para bang, anong tawag doon? Yung naging diktador yung kanilang tatay, this is how you think, this is how you should think. Magkaiba sila mag-isip. Yung mo makikita na independent ang mga anak. Kaya pala mga strong to. Ino-observe ko kung bakit sila strong eh. Di ba? Kasi strong si Baste. Yung prinsipyo niya. At pinagtanong din natin sa Davao yan. Strong din ang kanyang kapatid na si VP Sara Duterte. Kasi nga, hindi sila binibinong bata. Alam mo, ito ang problema. Itong nangyayari ngayon dito sa bayan natin because of Marcos being a weak and spoiled brat. Yan ang totoo.
Kaya ito, tingnan ninyo to. Itong issue ng text message, dito mo malalaman mo pa lang talagang alam mo na he is preparing. If this is true, he is preparing hanggang mabuhay siya Kung tatagal nga Pero yun ang talagang siste dito G. Bolivar, and then on to Bersamin, Adrian Bersamin. So, and then Lacson said that the president was not involved and that these people just name drop or use the name of the president. So they started panicking and assumed that everything would be pinned on them. No, so they started making affidavits and so on, preparing their defenses. And Yusek Adrian Bersamin went to Congressman Leviste and accomplished part of his affidavit, according to him, in Leviste's house. And he showed CCTV footage of Adrian arriving and then going into the house with him and so on and so forth. So that's part of the story of supposedly of how he got hold of this information is that some of it was prepared in his house. Ayan, So, ayun na nga yung sinasabi, ini-screenshot nga daw. At alam mo, kailangan talagang panagutan to ni Marcos Hindi nga niya sinasagot ng direkta pa as of daw yung 8 billion. Nasa na yung 8 billion? Di ba? Nasa na, Marcos, yung 8 billion na sinasabi dito? Totoo ba ito? Kasi may screenshots. Alam mo, dapat nga dito, ipatawag yung numero na yun Kaya lang, alam mo, kaya pinatay nila to sa kamera yung impeachment ni Marcos kasi malamang kung umabot siya sa Senado, ipatatawag yung mga telco kung ano man yan. Diba? Ipapatawag yan at ipapatanong talaga, alam ba nila yan o hindi nila alam yan kung kaninong nakarehistro. Kasi dapat nakarehistro yan Malalaman kung fictitious name ba. Diba? O yun. So sana, umabot sana sa Senado. Kaya lang, magaling sila dahil sa marami silang pera. Gago! Alam mo naman, pag nag-say no ka, pag nag-no ka dyan sa camera, meron kang pagpapala dyan. Di ba? Gago! Yan ang totoong system na nangyayari dito sa dito sa ating gobyerno. Kaya tuloy walang nangyayari kasi pinipigilan. Pinipigilan. Sabi ko nga antindi, Sabihin na natin yung sinasabi nitong irisin na to, tong dilawang irisin na to. Sabi niya meron daw substance na nakikita kay VP Sara Duterte. Di ba? Dahil meron daw kesyo ganito na nakikita kay VP Sara Duterte. Okay, sabihin na natin meron. Okay? At handa namang magpaliwanag yung kanyang mga abogado. Kasi alam mo, isa lang naman ang hindi sabit, pero isa lang naman yung parang sinasabi nilang pinagdidiinan nila yung piatos-piatos, which is andali namang sagutin yan. At hindi ang sasagot niyan si VP Sara Duterte. Batas ang sasagot dyan. Dahil sa any confidential matter, especially in the military, it is written in our laws na bawal mo i-diverge kung sino talaga yung identity ng taong kinuha mo para sa certain mission. Iyan po ay nasa batas natin. Bawal po yang ilabas. Kung gusto nilang ipilit, di sila ang mag-disobey ng at ipatawag nila through the AFP. Kasi si VP Sara Duterte hindi naman gumagamit ng kung sino-sino yan Alam ko yan, sigurado ako nasa intelligence yan ng AFP. Kaya tingnan nyo, hindi umiimik yung AFP tungkol dito. Kasi gawain naman talaga yan. Alam ng intelligence yan, community, na pag ang isang tao itinago mo yung identity for a certain mission, magkamatayan na, hindi lalabas yung pangalan yan. Kahit korte pa o sino pa ang magano. Kasi nga, nasa batas yan. Diba? Which is, sabi ko, yun lang yung quote-unquote substance
Na sinasabi nila sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kay Marcos, the testimony of the sister, nabangag siya. Di ba? Ano pa? Yung 8 billion text messages. That's more than enough substance. Di ba? Blank budget. That is substance. Yung mismong budget na puno ng allocation na pinirmahan niya, that's fucking substance. Saan sasabihin nitong kamera walang substance? Gago ba kayo? Halatang pinagtatakpan ninyo. Alam mo kung ba't nila pinagtatakpan? Involved kasi sila eh. Gago! Puro contractor kasi mga congressman eh. Asa na yung mga binanggit na contractor na congressman? Bakit ang pinag-iinitan yung mga pumapalag tulad ni Libiste at saka ni Kiko Barsaga? Bakit yun ang pinapag-initan ngayon? Bakit hindi yung mga contractor? Ikaw, Lacson, isa ka pa. Isa ka pa. Di ba? Ang daming binanggit. Malacanang na nagbanggit na mga contractor na congressman. Ni isa wala kang inimbitahan. Gago! O kung meron ka mang inimbitahan ni isa, walang nag-appear. Gago! I mean, eto kung hindi man sila mag-appear because sinasabi mo out of parliamentary courtesy. Why? Kung ako sa'yo, i-PR mo na lang. Mahilig ka naman sa PR, bida-bida ka eh. Di ba? Magpa-press con ka. Pinatawag ko ang pangalan ni Kong ganito, Kong ganyan, bigay ka lista. Pinatawag ko ito mga ito, pero ayaw nilang umattend. They should answer the public. Hindi eh, pinapairal mo yung muntik na yun, muntik na yun. Buti hindi ko nabanggit. Kung alam nyo yung lalabas sa bibig ko at nahuhulaan ninyo, isulat nyo nga dyan. Pinaiiral mo yung parliamentary courtesy mo eh. Hayop. Bilyon-bilyon ang ninakaw sa atin, iisipin mo pa, parliamentary courtesy. Alam mo bakit masama ang loob ko dito? Nagbabayad kasi ako ng tax eh. Hindi ako nagbibiro. Kasi ako, yan ang stricto ko dyan. Sinabihan ko yung tao ko eh. Yung parang assistant ko, sabi ko, siguraduhin mo maayos ang tax ko. Ever since nagsimula akong siguraduhin mo maayos yung tax ko taon-taon. Huwag mong kakaligtaan yan. Kulitin mo ko kahit masama sa loob ko. Kahit yung binibring up niya, nagagalit ako. Kasi putang ina, ang naaalala ko lang ibubulsa ito ng isang congressman. Di ba? Gagawin lang ito, itong perang ibibigay ko, ibibigay lang niya sa pokpok niya. Gago! Baka nga ipang-iinom lang niya yun eh. Gago! Kasi alam niyo ba yung mga hayop na yan? Yung mga alak niyan, mamahalin. Oh! Siguro yung alak niyan, wala pa sa sahod natin sa isang buwan. Ganon niya, isang bote ng alak niyan. Depende pa kung saan niya ininom yan, ha? Kung ininom niya sa mga KTV, sa mga JTV, mas mahal pa. Oh, totoo, walang biro. Kaya nga nakakabwisit eh. Kung iisipin mo, tayo na pinagpaguran ko to araw-araw ako nagbibidyo. Animal ka. Yung iba ayaw pa mag-subscribe. Araw-araw ko to pinagpapaguran. Araw-araw, nung kabataan ko, nung high school ako, tsaka nung elementary ako, kahit nung koleyo, di ako nag-aaral eh. Kasi, hindi totoo. Kasi nga, ang meron akong meron akong baluktot na pananaw sa buhay nun eh. At least aminado, di ba? Ang pananaw ko kasi sa buhay ko nun, tutugtog naman ako eh. Musikero kasi ako eh. Bakit ko kailangan mag-aral ng Espanyol? Ba't ko kailangan mag-aral? Tangina, pinag-aral ako Espanyol, Italian, German. Bakit? Pag nagda-drums, kasi drummer ako eh. Kung nagda-drums ba ako, magsasalita ako ng hola kasi, hola kital. Magagaganon ba ako? Diba? Hindi naman eh. Ciao, ciao. Ano? Drummer ka eh. So sabi ko, ba't ko pag-aaralan yan? Kailangan ko pa yung logic, ganito pa. So, hindi ko talaga pinag-aralan. Alam mo yun? Hindi ko talaga siya...
Bakit ba tayo naabot sa pag-aaral? Di ba? Pero ngayon, yon. Pero ngayon, grabe po ako mag-aaral. Paggising ko pa lang, pagkatapos natin magmuni-muni, kasi sa umaga kailangan magmuni-muni tayo. Pagkatapos natin magmuni-muni, aral na kagad ako. Buong araw yan, baka akala ninyo. Aral talaga. I-research ko lahat ng news, di ba? Kasi kailangan natin makita all sides of stories para hindi ka maging blanco pagka nagsalita ka. Kailangan alam mo yung nangyayari. At the same time, pag meron akong hindi alam, dahil di ko nga pinag-aralan ng kolehiyo, i-chat GPT natin yan, tatanong natin yan kay Gemini. Kino-cross-reference pa natin yan kasi minsan si chat GPT, bobo rin Lagi kami magkaaway niyan Tapos si AJ Gemini natin, ito mas medyo formal ng konti ito. Ay ganun yun Para talagang nag-aral tayo diyan para trabahuin natin yan. Buong araw tatrabaho tayo. Tapos syempre, tuwan-tuwa ka na kasi sahuran na ng pagbablog mo, sahuran na sa YouTube. Di ba? Kasi ganyan tayo Tayo kasi umaasa lang tayo sa YouTube Hindi tayo umaasa sa bayad ng mga politiko Umaasa, ito mga politiko na to, mahirap yung kausap. May sariling mundo yan, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta ako, okay na ako. Sapat na sa akin yung YouTube. Kasi mabuhay ka lang ng sakto, sapat na ako sa YouTube. Okay, nakita natin do. So, pinaano natin, di ba? Pag yan na. Tapos biglang yung yung staff ko biglang mag-message, "Hoy, magbayad ka na ng tax." Utang ino, mababawasan Mapapakamot ko sa ulo ilan sa inyo ganyan? Yeah? Yung akala ko akin na, hindi pa pala. Ganun Tapos siyempre magrereklamo pa ako kasi nagbabayad na ako ng tax sa Amerika Kasi YouTube sa Google, Amerika yan So sila ang nagpapasahod sa'yo, American company. Sa American company, matik yun. 40% bawas sa'yo. Kita and tax, aabutin ng 40% mahigit. So halos kalahati na. Yeah, yung kinikita mo sa YouTube. Tapos, nakakaltasin pa ng gobyerno ng Pilipinas. Ako maintindihan ko pa yun Bakit? Kasi kumpanya ng without YouTube, wala kang kita sa kumpanya nila and they're making it better every day, which is good. At the same time, ang nakakairita lang kasi hindi mo na ako nakatira sa Amerika pero nagbabayad ako ng tax. Kasi yung kumpanya nakatira doon sa Amerika. So matik yun. Tapos, tayo, dito sa Pilipinas. Tapos ang sakit sa loob. Baka akala ninyo, hindi kayo nababawasan ng tax. Kaya lumiliit ang sahod ninyo. Dahil matik po yan. Yung pagbawas ng tax, matik po sa inyo yan. At alam mo, hindi lang naman tayo, ibang bansa rin. Kahit yung mga kaibigan ko sa Japan, medyo sabi nga nila, alam mo, bay, sa totoo lang, malaki nga kita dito, lapad-lapad. Diba? Pero, nababawas ang tax. Medyo sumasama dilaw-dila dahil sa taas ng tax ng Japan. Sabi ko nga, buti nga kayo nakikita ninyo kung saan napupunta. Totoo, kaya magpasalamat na kayo mga nakatira sa ibang bansa. Kasi, kahit sa Middle East, bawasan man kayo ng tax, makikita nyo naman. Yung tinitirhan ninyong lugar, maayos naman na serbisyo. Pagdating na nagkasakit kayo, maayos naman. Meron kayong health. Dito, pati ultimong health, ipangpapagamot na, pipitikin pa ng gobyerno. Gago! Kaya nga pinasosoli, mantakin mo pera natin yun doon sa PhilHealth. Contribution yun nung mga membro. Tapos kukunin at ililipat saan? Sa mga quote-unquote AKAP, AYEX. Bakit? Ginamit sa kampanya Gago! Diba, ito nga daw, sabi doon sa isang balita, yung 8 billion daw di umano na nandun sa text message kay Marcos, di umano daw ay ginamit dun sa kampanya noong 2025 para may panalo yung mga talunan nilang mga kandidato. Diba? Ginamit. Sa loob-loob ko, wow! Ba't kami magpopondo? Gago! Sa mga tarantado ninyong kandidato, bakit kami magpopondo dyan? Gago ba kayo? Diba? Ayun, nakakabuisit Alam mo, yan ang isang bagay na nakakainis dito sa pakiramdam sa ating gobyerno. Yung mga ganyang klaseng, alam mo yun? Bakit? Kaya, this is really na dapat nating ikagalit na bakit hindi isinama ito as impeachable na may substance po
yung impeachment na final kay Bongbong Marcos. Eto'y, sabihin na natin, without these text messages and the 8 billion whatsoever, sabihin na natin, wala siyang direct, which is I do not believe. Sabihin na natin, wala siyang direct na pananagutan sa korupsyon. But the mere fact, 2023, 24, 25 budget, pinirmahan mo na punong-puno ng insertion, punong-puno ng allocation, inilipat mo yung budget. Remember, anything na nangyari dyan through the DBM ay pananagutan niya. Kasi siya ang head niyan. Hanggang kaduluduluhan. Kasi nga, before a budget na maging batas para ito'y ma-implement, siya ang pipirma. Paano nakalusot yung punyetang korap na budget na yan 3 beses na? Tapos sasabihin ninyo, walang pananagutan si Marcos? Gago! Diyan pa lang tablado na kayo. Yung pa lang. Well, without the other evidence such as bangag siya, di ba? Nakapatid naman niya nagsabi. Without those other things, diyan pa lang sa 23, 24, 25 na corrupt budget ng puno ng allocation, diyan pa lang impeachable na yan. May substance na yan. And yet, ginago ninyo. Sa bagay, at magagawa. Involved kayong mga hayop kayong congressman Kaya talagang pagtatakpan niyo yan si Marcos. At syempre, tatamaan yung peke yung Panginoon na si Romualdez. Matik yan. Matik yan na kaya kayo ay nagtakip dito sa issue na to. Yeah? Bayan natin, Gago! O